And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH, Luzon, Visayas at Mindanao. At ito na nga ang pinakamaiinit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kababayan. Nako, ewan ko ba mga kapatid kung ano na pong nangyayari dito kay Senator Marcoleta mga kababayan. Sabi dito, Marcoleta, binanatan ang kapwa senador at mga broadcaster sa flood control. Biruin mo yan mga kapatid. No, gusto ni Marcoleta yata mga kababayan na siya lagi yung nasusunod dyan ngayon sa loob ng Senado. Baka nakakalimutan mo, Senator Marcoleta, na kayo lahat dyan sa loob ng Senado, no, kayong 23 na mga senador dyan ay pantay-pantay lamang po. Wag po sana natin kalimutan yan. At ang mas nakakataas sa inyo dyan sa loob ng Senado ay itong Senate President na si Escudero. Pero kayong mga 23 senators dyan, pantay-pantay lang kayo. Parehas lang kayo. Walang nakakataas sa inyo. Kaya wag ka sanang mag-asta, no, na ikaw yung nasusunod, ikaw yung boss, no, dyan sa loob ng Senado. Masyado ka pong pasikat at masyado ka pong papansin. At ito pa mga kababayan, ano, sa iba pang mga balita, mga kabatid, nako, mga korporasyon di umano ng Pamilya Diskaya, mga kababayan, ano, iba't ibang korporasyon ng Pamilya Diskaya na booking mga kabatid na iisa lang po ang nagmamay-ari. Dahil iisa lang din mga kababayan yung address ng nasabing mga korporasyon. Ito na nga ba ang sinasabi ko mga kabatid? Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto mga kabatid, ano, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Binanatan ni Senador Rodante Marcoleta ang dalawang kapwa nito senador hinggil sa usapin ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Binira rin ng senador ang ilang broadcaster na tila minamaliit ang ginagawang investigasyon ng Kongreso. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Tila nabastusan si Senador Rodante Marcoleta sa panawagang bumuo ng isang independent investigative body para tutukan ang anomalya sa flood control projects. Oh? Akala ko ba, Marcoleta, gusto mong malaman ang katotohanan, no, dito sa likod ng malawakang korupsyon sa sa flood control. Ngayon, ang point dito, Marcoleta, no, paano nyo malalaman ang katotohanan sa likod ng korupsyon, no, malawakang korupsyon ng flood control projects ng gobyerno kung yung mga kasamahan mo dyan idawit sa isyong ito? Oh, yan lang po ang simpleng tanong ko sa inyo, Karodante. No? Gusto mong malaman, no, kung sino ang nasa likod ng malaking korupsyon na ito na umabot ng bilyon-bilyon, no, yung mga nakurakot na pondo ng gobyerno. Tapos ngayon, no, ayaw mo na magkaroon ng third party, no, na mag-iimbestiga dito. Oh. Papaano nyo mai-execute ng tama yung yung investigasyon ng dito sa korupsyon ng flood control kung yung isang kasamahan mong senador, no, ay may 47 billion na amoroso sa gobyerno? Oh, di ba? Papaano mo masasabi yan, senator? Kung meron kang kasamahan din diyang isang senador na tumanggap ng 20 billion sa isang kontraktor para gamiting pondo nitong pagtakbo niya last 2022 election. Paano mo masasabi na patas ang investigasyon nyo? Diba? Kung yung kasamahan yung or kung yung Senate President nyo, no, aminado na tumanggap din siya ng bilyones galing sa isang kontraktor, no, para punduhan yung kanyang pagtakbo last 2022. Di ba? Tignan nyo na lang mga kapatid, no, kung yung investigasyon ng flood control projects na puno ng anomalya mga kababayan ay dyan lang din po
iimbestigahan sa Senado. Malabong-malabo mga kababayan. Dahil yung mga nandyan ngayon na mga senador, no, hindi ko naman nila lahat, pero kadalasan, no, sa mga nagbibida-bida dyan ngayon ng mga senador, mga kapatid, ay may mga dark secrets. Paano magiging wholesome yung investigasyon? Oh. 'Di ba? Meron pa nga isang senador diyan eh. May may kaso pa, no, na kinakaharap patungkol doon sa PDAF. 'Di ba mga kapatid? Kaya ang tamang gawin dito, in my personal opinion lang mga kababayan, ang tama talagang gawin dito, dapat magkaroon ng third party, no? Na kung saan malaya po sa impluwensya ng kung sino mang mga politiko na nandyan ngayon na nakaupo mga kapatid sa gobyerno. Yun talaga ang solusyon dyan mga kababayan. Kaya itong si Marcoleta, wala siyang karapatan na kontrahin yung suhestyon ng ibang mga senador dyan. In the first place, hindi ka Senate President Marcoleta. No? Hindi ka Senate President, kaya wala kang karapatan maghari-harian dyan sa loob po ng Senado. Diba? Kung para sa taong bayan yung interest mo, dapat ikonsidera mo rin, no, yung opinion ng taong bayan patungkol dyan sa kung sino ang dapat mag-iimbestiga, no, dyan sa malawakang korupsyon sa DPWH. Hindi yung gusto mo, ikaw lang lagi ang bida. Diba? Yun yung nakikita ko sa iyo ngayon eh. Gusto mo, ikaw lagi yung naka-highlight. Para bang gusto mong akuin lahat? No? Bakit? May plano ka ba sa 2028? Parang ganun yung dating dito eh. No? Ayaw mo nang nauungusan ka ng kapwa mo senador. May plano ka yata, no, na tumakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Kaya gusto mong makuha ang atensyon ng buong Pilipinas. Kaya ayaw mo, no, yung mga suhestyon ng mga kasama mo dahil alam mong masasapawan yung diskarte mo. Oh. I mean, real talk lang mga kababayan ha. Parang yun kasi ang nakikita ko mga kapatid. Ewan ko lang sa inyo kung mag-a-agree kayo sa akin. Pero basta ako, yun talaga. No? Ang natutunugan ko dito kay Marcoleta. Oh. Lahat ng tawag nito, lahat ng mga senador ngayon na nag-iimbestiga din or nagbibigay ng kanilang suhestyon kung ano bang dapat gawin dito sa investigasyon sa malawakang corruption sa flood control projects ng gobyerno, gusto niya mga kababayan, no, na siya lang talaga ang pansinin. Siya lang talaga ang sundin kung ano yung dapat gawin. At yung mga suhestyon ng ibang mga senador dyan, iit sa puwera para siya lang ang bida. Real talk lang, senator. No, huwag kang ganun. Huwag kang bias. Dapat kung ano yung para sa taong bayan, doon ka mag-focus. No, hindi yung gusto mo, ikaw na lang lagi ang napapansin. Gusto mo, ikaw lagi yung nasa laman ng media. Gusto mo, ikaw lagi yung magaling. No? Marami pang mas magaling sa'yo dyan. Marami pang mas magaling sa'yo dyan. No? Hindi sila tulad sa'yo na laging nagbibida-bida. Dapat maging patas ka, huwag kang bias, Senator Marcoleta, dahil hindi ikaw ang Senate President. Tuloy. Sa isang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at Ba't sino ka ba? Ayaw mong iniinsulto ka? Oh, ang tanong, sino ka ba? Oh, chairperson ka lang naman ng Blue Ribbon Committee. Aside from that, Senator Marcoleta, you are nothing but ordinary senator lang din. Nagkaroon ka lang ng chairmanship. No? Hindi ka naging Senate President. Oh. Suma total, no? Dahil hindi ka naman Senate President, kayong lahat diyan, kayong 23 senators diyan are all equal. No, walang mas nakakataas sa inyo maliban na lang kay Escudero bilang Senate President. Oh, kaya wala kang karapatan na sabihin na insulto ka. No? Dahil dapat pakinggan mo rin yung suhestyon ng mga kapwa mo senador kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan sa likod ng malawakang korupsyon
dito sa mga flood control projects ng gobyerno. Ang gusto mo kasi, ikaw yung may hawak ng chain of commands eh. 'Di ba? Gusto mo, kontrolado mo ang investigasyon. Bakit? May gusto ka ba talagang pagtakpan dyan? Parang ganun yung nakikita ko, mga kapatid. Gusto niya, nasa kanya yung sentro. Nang sa ganun, kung ano yung ikakampay niya, yun lang ang iimbestigahan or yun lang ang pag-uusapan. Ayaw niya, mga kapatid, na may ibang mga senador tulad ni Lacson, na nagsasagawa ng sariling investigasyon. Kasi nga baka mamaya niyan ma-out of control itong si Lacson at madamay, mga kapatid, itong kanyang kapartido. Itong kapartido yung sa Duterte Black. Yun yung nakikita ko na parang iniiwasan ni Marcoleta, mga kababayan. That's why nagre-react siya sa mga ginagawa ng ibang mga senador dito na kung saan gumagawa ng inisyatibo para mapabilis, mga kapatid, ang investigasyon sa malalang korupsyon na sa DPWH. Ayaw niya ng ganun kasi gusto niya siya lang lahat. Siya lang ang bida. Ang panayam, sinabi ni Marcoleta na ayaw niyang iniinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan. Ngayon, si Kiko, pati si Kiko pala, mga kababayan, kalaban din niya. Magpakitang gilas? Hindi naman to bida. Palibhasa kasi, mahilig ka sa bida-bida eh. Di ba? Palibhasa kasi dati nung congressman ka, hindi ka makaporma eh. Kasi syempre, mga kapatid, halos majority ng mga kongresista doon pro Romualdez. Kaya outnumbered siya doon, mga kababayan. Ngayon dito sa Senado, 24 lang sila. Tapos halos majority pa ng mga senador diyan kaalyado niya. Suportado si Escudero eh. So iisang block sila, 'di ba? Doon kasi dati, mga kapatid, hindi siya makaporma dahil tuwing nagsasalita siya, hinaharang na agad siya, kinokontra siya. Kaya nagwo-walk out siya doon eh. Ngayon, parang sabi ni Marcoleta, chance ko na to. Chance ko na to dahil maraming sumusuporta sa akin dito. Pero nakalimutan niya, mga kababayan, na hindi po siya nakakataas sa ibang mga senador dyan. Diba? Silang 23 senators dyan, mga kapatid, are all equal. May kanya-kanya silang chairmanship. Diba? Ang nakakataas lang sa kanila ay yung Senate President. Ngayon, kinokontra niya si Kiko Pangilinan dahil pakinggan nyo. Iinsulto siya at dapat magpakitang gilas umano si Senator Kiko Pangilinan kung gusto siyang palitan. Una na kasing sinuportahan ni Pangilinan ang pagbuo ng isang independent body na tututok sa probe. Diba? Yan yung kinagalit niya. Dahil si Pangilinan, suportado, yung suhestyon na dapat magkaroon ng independent body na mag-iimbestiga dito sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Marcoleta, bakit kailangan nyo pang gawin yan? Nakukulangan ba kayo sa effort ko? Para nyo akong binabastos. Ayaw ko nang binabastos ako. Diba? Tapos kayon, didugtungan pa niya. Kung gusto ni Pangilinan, napalitan yung aking pwesto, magpakitang gilas siya. Si Lacson pa nga lang, kinukontra mo na eh. Kinukontra mo na nga eh. Ano bang pakitang gilas yung gusto mong gawin ni Pangilinan? Mga kapatid, ito hindi naman sa nagiging bias ako or parang nagiging dilawan ako. Hindi. Ang point ko dito, bakit ko binibira itong si Marcoleta, mga kababayan, is that masyado kasi siyang namumulitika na, mga kapatid. Namumulitika na kasi siya. Gusto niya lahat siya ang bida. Ang pinag-uusapan natin dito is interest para sa taong bayan, hindi interest ng isang politiko, ng isang senador. Hindi yan eh. Mga kababayan, tandaan natin yan. Itong si Marcoleta, gusto niya, siya lagi ang bida. Kaya yung mga suhestyon ni Pangilinan, kinokontra niya na dapat magkaroon ng independent body. Na kung saan maging ako, mga kababayan, yan talaga ang dapat gawin ni President Marcos para malaya sa impluwensya ng kahit sinong politiko yung nasabing investigasyon.
Kasi nga, alam naman natin na may mga padrino-padrino dyan. Pwedeng sabihin ni politiko yan eh. No? Pwedeng sabihin ng corrupt na politiko na senator. Compadre, baka total marami naman yan eh. Libo-libo naman yung proyekto ng gobyerno na yun. At iba-iba yung mga kontraktor na may hawak yan eh. Baka pwedeng unahin mo muna yung mga ibang kontraktor dyan. Huwag na muna itong yung kumpanya ng aking kapatid, ng aking ama. No? Huwag na muna sila yung ilagay nyo sa hot seat. Yung ito na lang si ganito. Total, malaki din naman nakuha niyan eh. O, di ba? Pwede yan mangyari mga kapatid. Yung mga ganyan, mga pabor-pabor. Di ba? Kaya nga dapat independent body. Nang sa ganon mga kababayan, walang kung sinong politiko ang pwedeng makisawsaw. Oh. Diyan kasi mga kapatid, Diyos ko, mag-iimbestiga, no? Puro din mga corrupt. Nakakita ng ganun, no? Mag-iimbestiga about corruption. Samantalang yung ibang kasali sa investigasyon, puro din corrupt. Di ba? Hindi rin nag-iisip tong si Marcoleta. Halatang makasarili din mga kapatid at sarili din yung interest yung kanyang iniisip. Oh, kaysa naman ubusin nyo ang oras nyo dyan, no, sa pag-iimbestiga dyan sa flood control projects na yan, no, bakit kaya hindi nyo na lang ubusin, ikaw, Marcoleta, no, bakit kaya hindi mo na lang ubusin yung oras mo, no, sa tawag nito, sa pag-develop ng batas, no, gaya ng sabi mo noong nakarang kampanya na pag 2,000 ang bill mo sa Meralco, libre na. O, i-develop mo yung batas na yon, dapat gawin mong batas yon, no, para naman masiyahan naman sa'yo yung mga bumoto sa'yo dahil marami ang bumoto sa'yo dahil doon ha. In fairness, mga kapatid, napakagandang plataforma yun ni Marcoleta. Maging ako, gusto ko yun. No, na pag 2,000 yung kuryente mo, ilibre na. Oh, dapat doon ka mag-focus. No? Hayaan mo na lang yung independent body na mag-imbestiga niyan. 'Di ba? Para hindi mabahiran ng kung ano-ano mang mga tawag nito, kung ano mang mga anomalya, no, itong investigasyon nyo. 'Di ba? Doon ka na lang muna, senator. Oh, wag kang masyadong halata. Masyado kang halata eh. No? At gaya ng sabi ko sa inyo, para kasi may dinidepensahan siya eh. No? May dinidepensahan siya. Aminin na natin mga kapatid, kahit sinong matinong politiko dyan, no, laging nasa priority nila mga kababayan, yung kanilang mga kaalyado. Yun talaga yun. No, kahit sinong matinong politiko dyan mga kapatid, may mga ganyan talaga. No, na yung kapakanan muna ng kanilang mga kagrupo, ng kanilang kapartido, yung inuuna bago ang taong bayan. Oh. Ngayon si Marcoleta mga kababayan, parang ganun. 'Di ba? Ayaw niya na may sumisingit sa ginagawa niyang investigasyon. Ayaw niya na may ibang nagbibida-bida dyan. Dahil mga kapatid, gusto niya siya lagi ang nasusunod. Nang sa ganon, itong mga baho na mga ibang kasamahan niya dyan, no? Hindi mabulgar. Oh, kasi kontrolado niya ang takbo ng investigasyon eh. Oh. Kaya nagagalit siya kay Pangilinan at kay Lacson. Dahil para sa kanya, nababasusan siya dahil parang walang tiwala sa kanya. Well, kung ako ang tatanungin, parang ganon din naman talaga. Kaya nga may mga ganyang suggestion sila eh. No, may mga ganitong effort na ginagawa si Lacson dahil alam nila no, na ikaw may kinikilingan. In short, wala din talaga silang may tiwala naman siguro pero hindi 100%. Sabihin na natin mga 65% lang. Oh. Itong sila Lacson din, interesado din sila sa issue, interesado din sila mapanagot kasi nga hindi sila kasali diyan ni minsan hindi sila nag-attempt na i-corrupt yung mga budget na yan kaya gusto nilang maimbestigahan yan for the interest mga kapatid ng taong bayan. Oh, kasi nakikita nila Lacson grabe naman pati mga buwis ng taong bayan talaga namang binaboy nyo. Siyempre siguro si Lacson na-stranded din sa mga hanggang liig na baha kaya siguro sabi niya dapat talaga imbestigahan to. Oh, kasi maging siya siguro na perwisyo na rin mga kapatid. 'Di ba? Kaya ikaw Senator Marcoleta, huwag kang masyadong halata.
na paghahalataan. Kaya ano ba, tatakbo ka bang presidente sa 2028? Oh. Di ba? Masyado kang attention seeker eh. Diyos ko po, tuloy. Sinusulong niyang pangunahan ito ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ani Pangilinan, dapat ang susunod din na ombudsman susunod sa marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. Oh, di ba? Diyos ko po. Hanap agad ng butas. Oh. Senator Marcoleta, no, ang issue kasi na pinag-uusapan dito is investigasyon sa maanomalyang flood control projects ng gobyerno. Hindi pinag-uusapan dito yung corruption sa ombudsman gaya ng sinasabi mo. Oh. Kung gusto mo, gumawa ka rin ng separate na investigasyon para dyan. No, hindi yung ililihis mo agad at hahanapan mo ng butas yung suhestyon ng ibang senator dyan. Oh. Para lang, alam mo yun, para lang maging bida ka. Yan talaga ang mali dito mga kababayan eh. No? Pagka hindi nila kursunada, yung sinasabi ng ibang kapwa nila senador, eh hahanapan agad nila ng butas. Alayo-layo ng topic eh. Ang point dito, ang didiskusyonan dito is anomalya sa flood control, tapos ngayon bigla mong bubuksan, no, itong malawakang anomalya sa tawag nito sa ombudsman, na kung saan ibang kaso naman 'yan. Oh, 'di ba? Ibang kaso naman 'yang sa ombudsman. Oh. Ngayon, binibring up mo 'yan para lang tablahin yung suhestyon ni Pangilinan. Oh, kasi ayaw mo no? Ayaw mo kasi. Gusto mo, nasa kamay mo yung investigasyon. Kasi nga, pag napunta yan sa independent body, wala ka ng control. Oh, Senator Marcoleta, no? Parang yun yung nababasa ko po sa galaw nyo, Senator, ha? Ayaw mong mawala sa kamay mo yung investigasyon dahil pag napunta sa iba yan, hindi mo na kontrolado kung ano ang magiging takbo niyan. O kaya ngayon, no, itong suhestyon ni Pangilinan, hinahanapan mo ng butas. Kung saan hindi naman yan topic dito magsagawa ka ng investigasyon, no? Habang iniimbestigahan nitong third party na grupo, habang iniimbestigahan yung flood control, magsagawa ka rin ng investigasyon ng patungkol diyan sa anomalya ng ombudsman. Baka mamaya niya matamaan si Tatay Digso or matamaan si Sara diyan, ha. Diba mga kapatid? Oh, tandaan nyo, maka-Duterte yung ombudsman mga kababayan. Oh, kaya kung ako sa'yo, no, magdahan-dahan ka. Hindi yung basta ka na lang titira. Porket abogado ka, porket marami yung naniniwala sa'yo, ganyan ka na lang agad. Diba? Sa tingin ko kasi kay Marcoleta, mga kababayan, may pinaplano tong takbuhan na mataas sa posisyon Kaya gusto niya bida siya ngayon. No? Gusto niyang ipakilala yung kanyang sarili. Kasi alam naman natin mga kapatid na maraming mga politiko ang ginagamit yung kanilang posisyon para sa early campaign na tinatawag mga kababayan. Tapos pagdating ng eleksyon, ipagmamayabang nila, dahil sa akin ganito, ganyan, dahil sa ganyan, ganyan. Itutuloy natin yan pag ako naging presidente. Diba? Booking na yung ganyang kalakaran Parang si Amy, no? Ginamit niya yung investigasyon sa pagdakip kay Duterte para para makapangampanya siya. Siyempre nakatelevise, no? Sa buong television, Luzon, Visayas at Mindanao, doon pa lang mga kababayan, napapakilala na nila yung kanilang brand. Oh, kaya si Marcoleta ganun din. Ito din yung nakikita ko ngayon mga kapatid, no? Sa kanyang ginagawa. Gusto niya sa kanya nakasentro ang lahat. Diba? Para buong Pilipinas nakikilala na siya or makilala na siya. Diba? Na ganito sa Marcoleta, ganyan. Oh. Tapos sisiraan niya yung ibang mga kapwa niya senador para siya ang bida. Ibang klase din itong si Marcoleta, mga kapatid. Tuloy. Marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos at hahabuli ng mga sangkot sa anomalya. Babala ni Marcoleta,
katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Di ba? Dito na pumapasok ang tinatawag na pamumulitika. Mababahiran daw ng dilaw, mga kapatid, ang investigasyon. Ayaw mo yung suhestyon ni Pangilinan na magkaroon ng third party na mag-iimbestiga dito dahil nakikita mo halos ng nasa third party ay may kulay na dilaw. Yun yung isa sa mga dahilan mo. At baka magkulay dilaw ang investigasyon. Ko po. 'Di ba? Pamumulitika, no? Itong kay Marcoleta, mga kababayan. Ayaw niya dahil kalaban nila sa politika, mga kapatid, itong mga tinatawag na kaanib or miyembro ng third party na mag-iimbestiga, no? Na gusto mag-imbestiga ni Pangilinan dito sa maanumalyang flood control projects. Even the president, mga kababayan, no? Kinampanya na po ng presidente yan noon. Natapos na ang halalan or pagkatapos ng halalan, no, tanggalin na natin yung ating mga political colors at magtrabaho na lang tayo para sa taong bayan. No, wag na tayong magbase sa kung anong kulay ng politika. Gawin muna natin yung ating mga mandato, no, na ibinigay ng konstitusyon, 'di ba? Ang political colors natin tuwing election lang yan. Pero si Marcoleta, mga kapatid, dala-dala niya, no, hanggang sa pagiging senador niya. Di ba? Ayaw mo ng unity . Gusto mo agad, gusto mo, kayo lang no? Kayo lang lagi ang bida. Ayaw niya ng ganun, mga kababayan, no? Wala namang problema kung halimbawa, dating mga dilawan yung mga nandyan. Kumpara naman sa interest ng taong bayan, no? Yung kanilang ginagawa dahil mamamayang Pilipino din naman sila 'Di ba? Anong masama doon, Senator Marcoleta? Tanggalin mo ang kulay ng politika. Kasi kung ganyan ka ng ganyan, no, parang hindi na sa taong bayan, no, hindi na para sa interes ng taong bayan yung ginagawa mo. Gusto mong mag-stand out yung political color nyo. 'Di ba? Kasi inano mo no? Kinall out mo ang political color nila na magiging dilawan daw, mga kapatid, ang investigasyon kung itong sila Carpio ang hahawak. Yung political color na ang inaatake mo, no? Ayaw mo na masapawan yung political color nyo. So, technically, hindi na sa taong bayan, no? Naka-focus ngayon ang sentro ng investigasyon. Kumbaga, mga babayan, more on pakitang gilas na. Pabida-bida na, mga kapatid. Yun na nga. More on pabida-bida na ang gustong mangyari ni Marcoleta dito sa investigasyon ng flood control. At hindi na ako magtataka later on, no? Gagamitin mo yan na kami, mga grupo sa Duterte, kami ang nagresolba dyan. Diba? Pamumulitika ang rason ni Marcoleta. Wala nang iba, mga kapatid. Tuloy. Babala ni Marcoleta, katakot-takot umano ang korupsyon sa ombudsman. At anya, kung kulay ang pag-uusapan, mababahira ng dilaw ang investigasyon. Matatanda ang naglingkod sa termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Ano naman kung sila naman yung makakatulong para maresolba ang flood control, ang issue sa flood control projects. 'Di ba? Anong mali doon? Kung sila lang naman ang kinakailangan para maresolba yan, so be it. So be it. Senator Marcoleta, wag mo nang haluan ng pamumulitika. Kung gusto mo talaga na malaman ang katotohanan sa likod ng malawakang korupsyon na ito. Pero kung gusto mo lang naman na bumida ka, na alam na. Diba, mga kapatid? Yun lang yun Ito, naniniwala talaga. Kung malakas ang paniniwala ko, mga kapatid, kaya ganito sa Marcoleta, meron tong pinaghahandaan. Kung hindi man sa 2028, mga kapatid, baka sa 2032. Tama ba? 2032, parang ganun. No? 2032 to, mga babayan.
Gusto na niyang i-build up ngayon itong kanyang pagkatao. No, gusto na niyang ipakilala itong kanyang pagkatao na ako si Rodante Marcoleta, no, magaling na senador, no, ako yung nagresolba sa ganitong issue, ganito ganyan, 'di ba? Gusto niyang i-build up yung kanyang brand. Parang ganun 'to eh. Kaya naiinsulto siya, nababastusan siya, no, dito sa mungkahin ni Pangilinan na magkaroon ng third party. Kasi nga baka mamayagpag na naman itong mga dilawan. Diyos ko, ang galing ng mentalidad ni Senator. Diba? Huwag niyong gamitin yung mga posisyon nyo para sa pagiging bida-bida ninyo. Diba? Hindi ganyan eh. Hinalal kayo ng taong bayan, no? Therefore, gampanan nyo ang inyong mga tungkulin bilang halal ng taong bayan. Di ba? Ang presidente nga, hindi ganyan ang pananaw eh. No? In fact, mga kapatid, kung matatandaan nyo, ilan yung mga dilawan dati na plano sanang kunin ni President BBM, no? Para maging miyembro ng kanyang gabinete. Tulad niyan, si Recto, mga kababayan. Hindi naman yan Marcos Pro Aquino naman yan Di ba? Kinuha ng presidente, mga kapatid. Nilagay niya sa ano nga ba po ni Recto, nakalimutan ko. Department of Finance ba 'yon? I mean, mga kababayan, ayaw ng pangulo ng gustong putulin ng pangulo yung stigma ng mga political colors. Gusto niya tapos na rin naman ang eleksyon, malayo pa yung susunod na halalan, magtrabaho muna tayo. Let's all unite, no? Tsaka na lang uli pagka nagkaroon na ng halalan, no, diyan na uli tayo magkanya-kanya, 'di ba? Pero ngayon, no, atupagin muna natin, no, ang ating katungkulan bilang mga halal ng taong bayan, regardless kung magkaiba yung ating political colors, 'di ba? Tingnan niyo ang mindset ni Marcoleta at ni Sara Duterte, mga kapatid. Iisa lang. Iisa lang. Gusto nila sila yung bida. Si Sara, 'di ba? Umalis dito sa gabinete ni PBBM kasi nga kumbaga hindi siya hindi siya nagsashine eh. Hindi siya nakakapagdesisyon ng malaya eh. Kaya ang ginawa niya, umalis siya. Anong ginawa niya, mga kababayan? Ito, binibira niya ang administrasyon ni PBBM. Ito namang si Marcoleta, ganun din, mga kapatid. No, magkaiba man ang senaryo pero iisa ang interes. Gusto nila sila ang laging bida. Mahilig yata mag-McDo to eh. Bida ang saya. McDo ba? Jollibee? Kalimutan ko eh. Loy. Termino ni dating Pangulong Noynoy Aquino, sina Singson at Carpio Morales. Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Barking at the wrong tree. Parang si Magalong din to Di ba? Biruin mo, sasagutin ka na lang ng ganyan ni Pangilinan. Paano kasi inaapakan mo pati karapatan ng kapwa mo senador? Barking at the wrong tree. Pag sinabi mong barking at the wrong tree, mga kapatid, parang sinabi ng baliw ka eh. Parang ganun yun eh. No? Parang ganun talaga ang mensahe ni Pangilinan dito kaya Marcoleta. Kanya nga lang, hindi naman ganun kabastos, mga kapatid, itong si Pangilinan. Ayaw niya, kumbaga, ito kasing mga babayan na tulad nila Pangilinan, hindi yan bumababa sa level ng pangkanto. Diba? Mga mayayaman talaga to eh. No? Kaya yung standard nila, mga kapatid, no? Kumbaga, meron silang standard or etiquette ng isang mayaman. Na kung saan, ayaw nilang makipagbardagulan sa mga ganyang klaseng mentalidad tulad kay Marcoleta. Pero kung tawag dito, kung iintindihin mo yung sinasabi dito, you are barking at the wrong tree. Kulang lang sabihin niya kay Marcoleta, baliw ka eh. Di ba, mga kababayan? Parang ganun. No, ganun yung pagkakaintindi ko dito sa sinabi ni Pangilinan. Tuloy.
Reaksyon ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Tama naman yun mga kababayan. In fairness kay Kiko, mga kapatid, tumama si Kiko dito. Hindi nila pwedeng pigilan si Marcoleta sa kung ano mang gusto niyang gawin. At hindi rin pwedeng pigilan ni Marcoleta itong sila Kiko Pangilinan dahil nga mga kapatid, parehos lang po sila. Pareha lang sila, equal sila mga kababayan. Walang nakakataas sa kanilang dalawa. Oh. Sa 24 na senador mga kapatid, yung 23 niyan, equal lahat yan. Oh, yan ang point ni Pangilinan dito kung hindi ako nagkakamali. We are all equal, Senator. No? Hindi ka nakakataas sa akin, hindi rin ako nakakataas sa iyo, kaya gawin mo yung gusto mo, gagawin din namin yung gusto namin. 'Di ba? Ganon yan mga kababayan eh. Kanya nga lang si Marcoleta, feeling niya Senate President siya. Gusto niyang kontrolin lahat ng mga nangyayari dyan, no, particular dito sa investigasyon sa flood control projects ng gobyerno na punong-puno ng corruption. Oh. Diyos ko, Marcoleta, ano, abogado ka pa naman pero pinagsabihan ka lang ni Pangilinan. Di ba? Ewan ko ba? Ni Pangilinan, tila barking at the wrong tree ang kapwa senador. Hindi rin niya pipigilan si Senador Marcoleta at hindi rin daw sila pwedeng pigilan. Hindi lang si Pangilinan ang binweltahan ni Marcoleta. Kasunod ng first Senate hearing ng Blue Ribbon Committee, maging ang bombshell privilege speech ni Senator Ping Lacson, pinatutsadahan. Ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Di ba? Mukhang nagpapasikat di umano ang senador. Ganon yung tingin niya mga kapatid sa effort ni Ping Lacson. Si Ping nagpapasikat yan? Ikaw ba, Marcoleta, ano bang ginagawa mo? Yung mga action mo ngayon, ano bang pinapahiwatig niyan? Hindi ba gusto mo ring magpasikat? Kaya ayaw mo na may nagmamagaling dyan sa loob ng Senado pagdating sa isyong ito dahil gusto mo, ikaw, no, nakatuon sa'yo yung camera, nakatuon sa'yo yung atensyon ng taong bayan. Sasabihin mo, nagpapasikat si Lacson. Oh. Kung tutuusin nga, mas credible yung mga ebidensya ni Lacson. Mas credible yung mga research ni Ping Lacson kumpara sa mga pinagsasabi mo dyan. Di ba mga kapatid? Epal na epal talaga si Senator Marcoleta. Hayaan mo sila dyan. No? Ngayon, kung meron kang nakikita na pwede mong magamit sa investigasyon, dito sa mga investigasyon na pinagagawa ni Lacson, gamitin mo. Pwede mo namang hingiin sa kanya eh. Panyero, pwede ba pahiram mo sa akin yung mga nakolekta mong mga kuwan dyan, mga impormasyon. No? At idagdag natin dito sa ating investigasyon. Pwede naman yung ganun eh. Pero iba eh. Diba? Iba yung dating kay Marcoleta, mga kababayan. Dito sa ginagawa ni Lacson, imbis na suportahan niya, no, tinatawag niyang pagpapasikat di umano ito. Kita niyo yung mindset na yan ni Marcoleta, mga kabatid. Diyos ko po. Ewan ko ba? Mapagmataas, mga kababayan, mapagmataas talaga. Porkit abogado siya, gano'n na. Diba? Tapos balat sibuyas, mga kabatid. Sa totoo lang, balat sibuyas ng si Marcoleta. No? Talagang, ewan ko ba mga kababayan, kung anong klase. Hindi siya pwede. No? Dapat sa kanya, wag siyang humawak ng komite kung ganyan siya mag-isip. Dapat kayong mga senador dyan, nagkakaisa kayo. Dapat nagtutulungan kayo para maresolba itong issue na ito. Kung ganyan yung mindset mo, Marcoleta, ano mariresolba nyo? Gusto mo, ikaw lahat magtatrabaho. No? Ikaw na lahat. Sa'yo na lahat iasa. Para ikaw ang bida. Kahit kulang yung makinarya mo, no, gusto mo, akuin mo lahat. Gusto mo akuin lahat. Diba, mga kabatid? Ganun ang mindset ni Senator Marcoleta. Lahat ng mga tawag dito kumukontra or lahat ng mga gumagalaw dyan ng mga senador, no, bida-bida ang tawag niya. Nagpapasikat, mga kababayan.
Pero in reality, ganun din siya. Diba? Kaya gusto niya, siya lang ang mag-iimbestiga para siya lagi ang bida. Diyos ko, tuloy. Pinatutsadahan, ani Marcoleta, mukhang nagpapasikat umano ang senador. Agarang sagot ni Lacson, ayaw niya ng away. Pero handa siyang gawin ito kung aawayin sila ni Marcoleta. Oh, di ba? Huwag mong ganyanin yan si Lacson. No, tandaan mo, dating PNP chief yan. Oh, at tawag doon, dating investigador yan. Hindi basta-basta ang profile din ni Pampilo Lacson. At hindi ka aatrasan yan. Aniwala ka, Marcoleta, hindi ka aatrasan ni Lacson. Oh, wala pa yan sa mga pinagdaanan niya noon nung nasa serbisyo pa siya. Di ba? Hindi nga siya naduwag noon, ngayon pa, sayo pa. Oh. Alam mo, gaya sabi ko sa mga kababayan, kung ang interest ni Marcoleta is fact-finding, no, gustong malaman yung katotohanan sa likod ng malawakang korupsyon dito nga sa mga flood control projects ng gobyerno, dapat makipag-collaborate siya kay Lacson. Dapat i-consider niya yung ibang mga suhestyon ng kapwa niya senador. 'Di ba? Kung parehas kayo ng intention, ang malaman ang katotohanan. Pero pagka ganyan, Senator Marcoleta, no, ganyan sa mga attitude mo ngayon, iba na po. Hindi na fact-finding yung hinahanap mo dito, no? Ibang klase na 'yan. Maniwala kayo sa akin mga kapatid. Tuloy. Paglilinaw ni Lacson, hindi naman nila minamaliit ang komite. Isang broadcaster pa ang binanata ni Marcoleta na nagsabi na naglolokohan lang sa Kongreso na nagpahayag ng galit sa DPWH pero hindi naman hinaharap ang umano'y partisipasyon ng mga mambabata sa korupsyon. Totoo naman. Masisisi nyo ba ang opinion ng ibang tao kung yun naman talaga ang nakikita nila sa inyo? Oh, di ba? Masisisi nyo ba? No? Imbis na, alam nyo, imbis na pagnilay-nilayan nyo ang opinion ng ibang tao, no, laban sa mga ginagawa nyo dyan sa loob ng Kongreso, no, nagbabalat sibuyas itong si Marcoleta. Di ba? Hindi magandang, kanyan mga kapatid hindi magandang ugali yan ng isang leader. Kung gusto mo maging leader later on. Hindi ka pwedeng balat sibuyas, no? Kung ano yung sinasabi, kung ano yung mga kritisismo ng publiko sa inyo, dapat, no, maging motivation nyo yan para mas galingan pa ang inyong mga trabaho. Dapat ganun. Hindi yung bibirahin mo sila dahil ganito, dahil ganyan. Diyos ko, Senator Marcoleta, mag-resign ka na lang kaya sa committee mo para wala ka nang makalaban dyan. Di ba? Pangit yung ginagawa mo, Senator. Dapat patas ka. No? Dapat open ka sa mga kritisismo. Presidente nga no? Kung ano-ano ng mga sinasabi ng inyong mga kagrupo dyan, ng inyong mga supporters Ni minsan ba narinig nyo, nag-react ang presidente? May pinakulong ba ang presidente? Wala. Trabaho pa rin ang presidente. Nag-e-effort na lang siya, mas ginagalingan pa niya. Pero ikaw, senator ka pa lang, ganyan ka na. Diyos ko naman, Marcoleta, wag naman ganyan. No, maging patas naman tayo. Nako po, tuloy. Hindi ito pinangalanan ni Marcoleta, pero hula ng netizens, si veteran broadcast journalist Karen Davila ito. Kahit ang broadcaster na si Ben Tulfo, kinontra rin ni Marcoleta. Sa isang programa, binanata ni Tulfo ang Senate probe bilang pang-political theater lang umano ng mga senador. Totoo naman. In fairness, kay Tulfo, mga kababayan, hindi naman si Tulfo yung pinupuri ko dito Yung opinion niya, political theater. Totoo yun, legit yan mga kapatid. Diyan nila hinahasa or diyan nila ini-exercise yung kanilang mga popularity. Di ba? Diyan nila dinidevelop itong kanilang mga brands. Kaya nga si Marcoleta nag-react dahil nasasapawan siya mga kababayan. Gusto niya kasing i-promote itong kanyang brand, no? Itong kanyang pangalan, gusto niyang i-promote yan. Gusto niyang makilala siya ng buong Pilipinas. Na ganito si Marcoleta, ganito. Di ba?
in fairness kay Tulfo, sumakto siya dito mga kapatid. Oh. Tumama si Ben Tulfo dito. Ginagamit yun naman talaga as theater, no? Itong Senado. Para, alam mo yun, bumango ang mga pangalan nyo. In preparation, no, sa susunod na mga eleksyon. 'Di ba? Hindi dapat ganyan eh. No, huwag niyong gamitin ang Senado para i-promote ang mga sarili ninyo. Pero dito mga kapatid, klarong-klaro, tumpak sa sinabi ni Tulfo. Tumpak talaga mga kababayan, no? Na yung interest ni Marcoleta is ganun nga, no? Para magpasikat, para gawing bida yung kanyang sarili. Para later on, 'di ba? Makakuha siya ng suporta, kung tatakbo siya sa mas mataas na posisyon. Diyos ko po. Tuloy. Mabilis ang sagot ni Marcoleta. Kung usapang pagpapaepal umano, hindi siya ito at mandato ng Blue Ribbon ang pagtutok sa mga anomalya ng flood control. Ginagamit mo na lang yan, no, as defense mechanism. At yan ang tinatawag na technicalities. Diba? Technicalities. No? Porket yan yung number 1 rule ng Blue Ribbon, no? Yan yung ginagamit mo ngayong pananggalang. Di ba? Mga kapatid. Ibang klase din, no? Kung noon gumagana yan, yung mga ganyan diskarte, ngayon Senator Marcoleta, no? Bukas na ang isip ng mga tao, no? Nababasa na agad namin yung mga gusto nyong gawin. Hindi ba? No? Hindi sa nakikita ko, sa totoo lang, honest opinion mga kababayan, hindi ko sinasabing paniwalaan nyo ako, pero ito, opinion ko lang to na isi-share ko sa inyo. Sa totoo lang mga kapatid, hindi fact-finding ang hinahanap ni Marcoleta dito eh. More on self-promotion. Yun mga kababayan, ang nakikita kong ginagawa ni Senator. No. Gusto niya i-promote yung kanyang brand. Diba? Hindi na fact-finding to mga kababayan. Kasi kung fact-finding pa to, no, willing dapat siyang makipag-collaborate sa ibang mga senator tulad dito nila Lacson. Kasi kung ako mga kapatid, no, ang nasa posisyon ni Marcoleta, tapos ganito kabigat yung committee na hinahawakan ko, magiging pabor pa sa akin itong ginagawa ni Lacson. Dahil mapapabilis niya yung trabaho ko. Pero dahil iba ang interest ni Marcoleta mga kababayan, kaya ganito yung mga reaction niya. Diyos ko po. Tuloy. Baka mga kapatid ito ni Ben na sina Senador Raffy at Erwin na miyembro ng kanyang komite. May ikalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa September 1 para sa Agenda Weekend. Hannah Tia. September 1, so ngayon. Bukas kasi linggo. Pero i-upload kita ng Lunes. Tingnan natin. Ay nako. Anyway guys, no. Hayaan na natin si Marcoleta mga kapatid. No, siguro dala na rin yan ng kanyang edad. Diyos ko po. Ayaw mo pala ng fact-finding eh. No? Sa base diyan sa mga ginagawa mo eh, ayaw mong malaman ang katotohanan eh. No? May mga senador na gustong tumulong, no, para mapabilis ang investigasyon, kinukontra mo. Yan ang gusto mong palabasin. 'Di ba? Ito mga kapatid, honest lang. Honest opinion ko dito. Hindi fact-finding ang gusto ni Marcoleta dito. More on self-promotion. Dito naman tayo ngayon mga kapatid sa issue nila tawag nito. Dito mga kababayan kila Diskaya. Ito mga kapatid. Sorry Mga kababayan, sabi dito sa balita, halos parehong address at auditor ng korporasyon ng mga Diskaya na bunyag. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan nung nakaraan. Na kung saan pwedeng gumamit, no, ng iba't ibang mga pangalan itong Diskaya mga kapatid pagdating dito sa mga kumpanya nila na isiniwalat nga, no, ni Mayor Vico Sotto, no, as disguise. 'Di ba? Pero kung susuyurin to mga kababayan, kung sino nga ba ang financer, sino nga ba ang tawag dito, sino nga ba ang pinanggagalingan ng pondo nitong mga korporasyon na ito, makikita talaga mga kapatid yan, no? Kung susuyurin. And ito na nga ang nangyari mga kababayan.
dahil merong pong nakuha na mga impormasyon itong Bilyonaryo News Channel, mga kapatid, na kung saan sinuyod nga nila itong mga korporasyon ni Diskaya at iisa lang yung kanilang nadiskubre. Iisa lang yung address, iisa lang, mga kababayan, yung auditor, no? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, no, dito sa nadiskubreng ito ng Bilyonaryo News Channel ay iisa lang ang may-ari ng iba't ibang mga korporasyon na ito na kung saan nakapangalan lang sa iba't ibang mga pangalan. No, nang sa ganon, mga kapatid, kung sakali mang maban itong isang kumpanya nila, itong isa pwedeng makalusot. Anyway, mga kapatid, bago tayo magpatuloy, huwag nyo po sana kalimutang i-like ang ating video, no, para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan din po natin ng ating personal na opinion at reaction. Ay, wait lang, mga kapatid. Naka-silent pala, ulitin natin. Iisang address, iisang auditor at iisa ang pamilya. Yan ang natuklasan ng inyong Bilyonaryo News Channel sa 8 korporasyon na pag-aari umano ng pamilya Diskaya. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban. 9 na korporasyon ang umano'y linked sa mga Diskaya. Ayon yan kay Pasig City Mayor Vico Soto. Ang 9 na kumpanyang ito nakakubra ng halos 31.6 billion pesos sa loob ng 3 taon. Laki, ano? 31. Pero hindi yata ito yung kabuuan kasi pagkakaalam ko 37 billion yung kabuuan, mga kapatid, na nakuha nilang kontrata sa gobyerno. Tuloy natin. O katumbas ng halos 6% para sa buong pondo ng bansa sa flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Pero sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel sa SEC files na in-upload ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang mga korporasyong ito na bilyon-bilyong piso ang mga kontrata, tila iisa ng address. Ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na may mahigit 7 billion pesos worth of contracts matatagpuan sa 785 J. Pueblo Street, Barangay Bambang, Pasig City. Ang St. Timothy Construction Corporation na mahigit 7 billion pesos din ang nahawakang kontrata matatagpuan naman sa 793 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo. Di ba, mga kapatid? Lahat ng mga, kumbaga, mga kababayan, bawat kumpanya ni Diskaya may counterpart, no, na kung saan, mga kapatid, nakapangalan sa ibang tao. Pero kung susuyurin nyo yung mga address nila, iisa lang, mga kapatid. Sa madaling sabi, dami, no, yung isang bawat kumpanya may dami, mga kababayan, may counterpart na dami. Para saan yan, mga kapatid? Just in case kasi maban itong kanyang kumpanya, pwede niyang gamitin itong dami niya na kumpanya, mga kababayan, no, para makapag-bid pa rin sa mga proyekto ng gobyerno. Kasi pag sinabing, ban na tong kay Diskaya, itong pangalan na ito, no, ito yung gagamitin nila ngayon. Pero ang nasa likod pa rin yan, mga kapatid, si Diskaya pa rin. Di ba? And ito, mga kababayan, common na po yan. No, common na po 'yan, mga kapatid. No, ngayon lang 'to na bisto, no, na ganyan yung tawag nito, ganyan yung ginagawa nila. Pero marami na pong kumpanya niyan, mga kababayan, ang gumagamit sa mga ganyang taktika. No, hindi lang dito sa industriya ng construction, mga kapatid. No, maging dito sa mga food chain, 'di ba? Dito sa mga tawag nito, mga produkto, mga alam niyo, mga cosmetics, marami na rin ganyan. Na kung saan, mga kababayan, pag nagkaroon ng problema yung isang brand nila, no, itong isang brand nila na counterpart din, mga kapatid, ng naunang brand na nagka-problema, ang isusulong nila. May mga ganyan, no? Diskarte na yan, mga kababayan, nitong mga so-called mga negosyante di umano. Ayun, na-booking, iisa, mga kababayan. Diyos ko po. Ganito ka galing maglaro itong mga Diskaya, mga kapatid. No wonder kung bakit, no, ganun sila kayaman. 'Di ba? Ganun kalaki yung mga naipundar nilang mga ari-arian. Dahil, mga kapatid, sa diskarte pa lang, magaling. Talagang magaling, mga kababayan. Tuloy. Matatagpuan naman sa 793 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo. Muli sa Barangay Bambang, Pasig City.
Ang mas maliliit na Discayaling companies naman tulad ng St. Gerard Construction, Amethyst Horizon Builders, Waymaker General Contractor at Elite General Contractor and Development Corporation, tila iisang building lang ang address sa 792 F. Manalo Street Corner, J. Pueblo, Barangay Bambang, Pasig City. Katabi lang ng St. Timothy Construction. Tabi-tabi lang, Ay, nako. Pero sa totoo lang mga kapatid, wala naman sanang problema no? Kung may mga ganyan silang mga diskarte. Wala naman sanang problema kung hindi lang nila binalahura, no? Yung mga proyekto ng gobyerno. Kung lumaban lang sila ng patas, wala naman problema yan Wala akong nakikitang problema dyan mga kapatid. Kasi bilang negosyante, yan talaga ang magiging mindset mo. In preparation lang yan, later on, ganyan. No? Kung may mga magiging problema doon sa isang kumpanya mo. And minsan din ginagawa yan mga babayan ng ibang mga negosyante para yung tax, no, hindi agad minsanan, 'di ba? Yun yung mga diskarte nila kasi pagka iisa lang lahat ang pangalan mga kapatid, no, na sangkatutak na buwis yung babayaran mo. And sa pagkakaalam ko bawat mga babayan, bawat mga kumpanya may category yung buwis na binabayaran nila. 'Di ba? So ngayon, ang ginawang diskarte ng mga diskaya para hindi ganun kabigat yung buwis na babayaran nila kasi pag malagay sila sa ganitong kategory na, no, na yaman na meron sila, baka grabe na yung porsyento ng tax na sinisingil. So, in-split nila at nilagay sa iba't ibang mga pangalan. No? So wala naman akong nakikitang problema sana dyan mga kapatid kung inayos lang nila yung mga proyekto ng gobyerno. Ang problema hindi no? Hindi mga kababayan. Talagang nagpayaman lang sila tapos yung mga proyekto ng gobyerno substandard lahat. Substandard at sira-sira talaga mga kapatid. Makikita mo talaga na kinurap yung pera. Yan talaga ang pinaka-issue dito. At ito, no, ginagawa imbis na gamitin nila para magpalago ng kanilang negosyo itong ganitong style mga kapatid ng korporasyon, ginagamit nila ito para, alam mo yun, pag na-booking yung pangungurakot nila, no, doon sa isang gamit nilang kumpanya, may reserba sila. Di ba? At syempre, isa din sa mga punto dito mga kababayan, kaya nila ito ginawa, is para makakuha sila ng mga maraming proyekto. Kasi sa pagkakaalam ko lang, may limit pala yata mga kapatid ang isang korporasyon kung ilang proyekto lang ng gobyerno yung kanilang pwedeng mahawakan. So ginamit nila ito, no, parang yung pala yata ang tamang explanation dito. Gumamit sila ng iba't ibang pangalan nang sa ganun makarami sila ng project sa gobyerno. Yun mga kababayan. At ganun pa rin, no? Wala naman sanang problema mga kapatid, no? Kung maayos lang, hindi naman 'to mauungkat kung inayos lang nila yung mga proyekto ng gobyerno. Kanya nga lang binaboy nila ang proyekto ng gobyerno. Kaya ito, nahalungkat lahat ng baho nila. nasa hot seat sila ngayon Kaya hahalungkatin talaga lahat ng mga sikreto nila. Ito, booking kayo ngayon. Di ba? Talay. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa mga dokumentong ito, napag-alaman namin na tila iisa lang ang auditor ng lahat ng kumpanya na link sa mga diskaya. Isang CPA lawyer na nagngangalang Conrad Briones. Sa pagsusuri pa ng aming team, ibig sabihin mga kapatid, kung iisa lang yung auditor nila, ibig sabihin mga kababayan, si Diskaya lang talaga ang may-ari nitong mga kumpanya na ito. Di ba? Siya lang talaga mga kapatid. Yung nagmamay-ari niya kasi pagkakaalam ko pagka mga ganitong multi-million na company may sariling may sariling auditor yan no? Ibig sabihin yan mga kababayan, dahil iisa lang ang auditor sa lahat ng kumpanya na yan, isang patunay na yan na sila lang, no? Iisang tao lang din ang nagmamay-ari. Di ba? Ganun kagaling itong mga pamilya Diskaya, mga kababayan. And ewan ko, no?
Sobrang galing na talaga nila pag nalusutan pa nila ito, mga kapatid. Di ba? Sobrang galing na talaga nila. Buti na lang itong si Vico Sotto, mga kababayan. Magaling din yung kanyang mga intel na hinahire. Biruin mo, napasok pa to ni Vico Sotto, mga kapatid. Wala namang idea ang media dito eh. Naiisa lang yung may-ari sa mga kumpanya na yan. Kung hindi yan, inisplok ni Vico Sotto. Pero dahil, mga kapatid, sa sipag ni Sotto, no? At alam mo yun, determinasyon niya na magkaroon ng magandang ligasiya, no? Eto, inisplok niya itong mga diskaya. Kaya ngayon, nagkanda booking itong mga sikreto ng pamilya Diskaya. Diyos ko mo, tuloy. Napag-alaman namin na tila pinaghati-hatian lang ng mga Diskyling companies ang kanilang mga kontratang nakukuha sa Metro Manila, Ilocos Norte, Bulacan, Laguna at Oriental Mindoro. Grabe, ano? Pero inyo 6%, mga kababayan, nakabuang proyekto ng gobyerno pagdating sa flood control ang nakuha ng mga Diskaya. Pinagpiestahan, mga kapatid, ng pamilya Diskaya, no, yung mga proyekto ng gobyerno. Tapos, ang mas malupit pa dyan, kinurap lang yung budget. Pero naniniwala ako na itong si Diskaya, no, kung sakali mong magkagipitan, may ikakanta talaga itong congressman. Naniniwala ako dyan, may ikakanta yan. Kasi pagka ganito, mga kapatid, na oras na ng kagipitan, syempre, kanya-kanya na yan. Kung bahala ka na dyan, no, basta ako, gusto ko, ayaw ko makulong eh. Pasensya ka na kung pagka nilaglag kita, mga ganun yun, mga kababayan eh. No, maniniwala ako pag itong sila Diskaya nakahunto, kakanta at kakanta din yan, mga kababayan. Kasi imposible naman na makakuha sila ng mga ganitong proyekto kung walang politiko na nasa likod nila. Kaya meron silang nakuhang ganyang karaming proyekto, mga kapatid, dahil malakas yung mga backer. Sino yung mga backer? Sila congressman. O, diba? Ganun lang yun, mga kababayan. Tuloy. Ayon sa aming mga kinonsultang legal experts, posible itong mag-violate sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act sakaling mapatunayan na nagkaroon ng bid rigging. Oh, diba? Sinabotahin nyo ang ang bidding eh. Biruin mo. Kumbaga, mga kapatid, kung sa larong pusoy pa yan, kasi usually sa mga pusoy, mga kababayan, pag natiktikan nila na tawag nito, tuong it pala, no? Pag natiktikan nila na mapera itong kalaban nila, siyempre pagka pusoy, 3 lang yan, di ba? Kadalasan yan, mga kapatid, sa mga punto sa pusoy, yung dalawa magkasabwat yan, laban sa isa. No? Parang gano'n yung nangyari dito eh. No? Yung mga proyekto, mga kababayan, tinatambangan po ng mga korporasyon ni Diskaya na nakapangalan sa iba't ibang mga pangalan. Oh, gano'n yung ginawa nila. Kaya ayon sa batas, bawal yan, mga kapatid, dahil pananabutahe na yan eh. Oh, sasali kayo sa bidding, tapos majority pala ng kasali sa bidding, korporasyon mo lang lahat. Diba? Saan ka ba nakakita ng gano'n? Kaya dapat ito, panagutin talaga ito, mga kapatid, ng ating gobyerno. Kasi lahat pa ng proyektong nakuha nila, wala, palpak lahat, mga kapatid. At may mga ghost project pa nga daw. Diyos ko po, tuloy. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, magkakaroon ng isang congressional hearing sa September 2 bilang parte ng investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control project sa Bulacan. Ito ay matapos magalit ang Pangulo sa ilang palpak na proyekto, kabilang na ang isa na hawak ng mga Diskaya. We will be able to determine accountability on the first hearing alone. Sigurado ka dyan na congressman. Paano pag sumabit si speaker? Di ba? I mean, mga kapatid, pag sa isyong ito, sa isyong ito, mga kababayan, hindi talaga napupunta ito sa Congress. Or dyan sa House of the Representatives. Congress nga, no? House of the Representatives at upper house at lower house. No? Hindi talaga dapat napupunta sa kanila itong isyong ito. Kasi pagka, halimbawa dyan, no, sa House of the Representatives, mga kapatid, halimbawa, nadawit si Romualdez, no, na siya ang may pakanan nito.
Ang gagawin ng mga congressman dyan, mga kababayan, ng mga alipores ni Romualdez is didepensahan talaga ang kanilang House Speaker. Oh. Yun mga kabatid ang gagawin nila dyan. Kaya nga, mas maganda pagka may third party na mga mag-iimbestiga dito sa isyong ito. Kasi mga kababayan, pagka may third party kasi mga kapatid na malayo sa impluwensya ng mga nakaupong politiko ngayon, masisiyasat ng maayos yan. Lalo na kung kritiko or kalaban ng gobyerno, no, yung itong nakaupo o itong mag-iimbestiga. Parang inahantok na ako. Lalo pag kalaban ng gobyerno mga kapatid or ng administrasyon mag-iimbestiga, no, malaking bagay yan mga kapatid. Dahil lahat talaga ng sulok na yan, no, ng issue na yan ay talagang sasaliksikin nila yan. 'Di ba? 'Yun talaga ang maganda mga kababayan, for check and balance, 'di ba? Ngayon kung sila lang din diyan sa loob ng Senado, sa loob ng House, mga kapatid, ang mag-iimbestiga diyan, nakaw. Lutong Macau yan mga kababayan. Walang mangyayaring maganda diyan. Maniwala kayo. Kaya pabor ako doon sa sinasabi sa suhestyon ni Pangilinan na dapat magkaroon nga ng third party, no, na mag-iimbestiga dito para mailantad, no, yung mga baho nila. Palibasa kasi itong si Marcoleta mga kapatid, siguro gusto talaga yung protection na itong si Bongo. Kaya si Bongo ngayon, no, nagpauna na. No, may pauna na siya na. Hindi daw dahil sa pagiging magkaibigan nila ni Duterte kaya nakakuha ng proyekto itong kanyang pamilya. Wala daw ganung nangyari mga kababayan. Kumbaga, itong mga proyektong nakuha ng kanyang pamilya, talagang na-award ito dahil karapat-dapat daw itong mga kumpanya ng kanyang ama. Ibang klase din magpalusot si Bongo mga kapatid. Talagang hindi rin halata. Dalay. No, dito po sa Ghost Projects at kahit po doon sa dalawang substandard projects po sa Kalumpit, Bulacan, kasi malinaw naman ho kung sino ho yung kontratista na involved po dito. Malinaw ho kung sino ho yung mga DPWH engineers at officials na involved po dito. So malinaw na rin congressman kung ano yung magiging stand nyo pagka nagka-booking. Diba? Malinaw na rin congressman. Sana lang maging patas kayo. So natin maipakita yung agarang action din Sinubukan namin kunin ang pahayag ni Attorney Briones at ng mga Diskaya pero hindi pa ito sumagot sa aming mga mensahe. No, kasi nga nagpaplano na rin sila kung attorney, ano ba magandang depensa dito? Di ba? Kaya sana marinig tayo ng presidente. Mr. President, baka gusto mong i-freeze yung mga asset na mga yan habang iniimbestigahan. Sa ganon, maging fair naman sa taong bayan. Kasi nga, gagamitin lang din nila yung mga pera na yan, yung mga ninakaw nila. Literal na gagamitin lang din nila yan sa pag-hire ng mga magagaling na abogado. Para makalusot dito mga kapatid sa kanilang mga ginawang pagnanakaw sa pondo galing sa kaban ng bayan. Anyway guys, hanggang dito lang tong video na to. Kung nagustuhan nyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. At mag-comment na rin kayo dyan mga kapatid ng inyong mga personal na opinion. Inaantok na talaga ako. Hanggang dito na lang. Adios.